Girugim ti kararag. Duatin mo ti kararag sa na. Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Lord. Dawatin mo kami. Yung may dasang nakasapa. When ako. When ako. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Father God. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Amen. Yes, Lord. Yes, Father. Good morning, everyone. May kayo ka dito, may tayo agadaw ti salita ni Apo, tiday tingal daw. Kit ituloy tayo garod, jay iadadal ni Pastora tayo nga sali, iti duwa nga Domingon. Building bridges to God. Kaya ti ulit tayo garod, isamarise tayo garod, tiday tingal daw. Building bridges to God. Iti kasakno tayo nga iaramid iti maysa nga dalan nga mangkonektar iti maysa lang nga dalan no ti dalan nga daytoy ket hangka makabalasi no adda iti tipang na wenno bangin. Kat no makabalasi tayo iti nga nawaya iti maysa nga dalan kailangan nga agaramid tayo iti bridge, tulay. So nga dito adalan tayo in spiritually, datayo kumati agbaling nga tulay, nga yasadig tayo dagitoy, hampay nga makamamo, kini Apo Diyos, datayo iti mangiyasideg kanyada. Kat akas nang gantayo, iti Domingo, kat datayo iti usaron ni Apo Diyos as atulay. Building bridges to God metaphorically means creating pathways for connection kuna nga rod. Often through love, ya panagayat, service, serbisyo, ken kararag. Dagitay agkasapulan iti dagitoy nga needs iti maysa nga tao nga uray haan pay nga nakamamo ni Apo Dios nang nangruna met dagiti kakabsat tayo nga kasapulan da iti kasapulan dati kararag, kasapulan dati ayat, kasapulan da iti restoration, wenno pang magbaga, wenno prayer. Kat ma-recognize tayo
ngano haan nga ni Apo Hesus Kristo ket awan iti tulay nga mangsango iti Ama nga dayjay langit. Isu nga na Apo Hesus Kristo isu ti ultimate bridge builders and acting as bridge ourselves to unite people. Naramid na nga na minsan ni Apo Hesus Kristo nga tapno makasango tayo iti dayag ni Apo Dios na Ama sa dilangit. Overcoming spiritual gaps with understanding rather than judgment, fostering unity in embodying Christ, love to bring others closer to God. Ang pagtatayo ng tulay patungo sa Diyos ang isang mahalagang aralin sa Biblia na nagtuturo kung paano mapapalapit ang tao sa Diyos. Na kadalasan ginagamitan ang ilustrasyon ng tulay upang ipaliwanag ang kaligtasan. Dahito iti nang runa nga goal. Iti maysa kada tayo tapno may ibanlasi tayo dagitoy hampay nga namati. Dagitoy pay haan nga nailigtas. Dagitoy hang nga mamati iti kaligtasan nga gapu ni Apo Hesus Kristo haan tayo nga naisalakan. So number 1, ang problema, ada problema iti may isang ampay nga makamamu ni Apo Dios. Isu nga kailangan nga agaramid tayo ti tulay. Tapno maiasidod tayo dahil bagbagi tayo kanyada ket kadwaan tayo isuda nga agbalasiw iturong tayo isuda ket daytoy nga gap datayo ti agserserbi nga tulay para maiasidod tayo isuda mamamuda ni Apo Dios mamamuda iti kaligtasan. Amo tayo mat jay Romans 3:23 nga ibagbagana sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Naadal tayo, idi pa'y sipuna, idi una nga panawin, nga iti nang pasina, iti relasyon ni Apo, nga nangaramid ti rabaw ti daga, nga nang create kinyada, ket idi nagdisobeyda ni Adan kini Eva. Isu nga, daytoy nga basol ket tinawid, iti sang kalubungan. Isu nga kunana di Romans 3:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritually ket natay tayo. Ti kabayaran ti kasalanan ket patay kunana. Patay tawan ti relasyonen kini Apo Dios. Naisina tayon iti dayag na. Isu nga matawtawag tayo daytoy nga spiritual death. Ang paliwanag, ang kasalanan ang naghiwalay sa tao. Akas na adal tayo daytoy, step 1, grade 1, elementary, kat ulitan tayo manan, tapno maipalagip kada tayo, nga kanayon, nga si tayo amin kat nagbasol. Isu nga numasabsabat tayo iti maysa nga kararwa, nga ampay nga namati kina Apo Dios, saan tayo awan ti karapatan tayo nga mangikondem kundi ayat iti yasideg tayo kinyada tapno kasta ket makita da iti biag tayo nga napunpunno tayo ti ayat nga isuda ket maiturong iti dayag ni Apo Dios. Hindi kayang takpan ng tao ang kasalanan. Yararamidan da the Old Testament ket offer da iti animales. Tapno isu daytoy iti mang takip, mang kalob, iti kasalanan da. Ngayon daytoy ket at aramiden da on in on. Akas na adal tayo iti napalpalabas nga panpanawen. Daytoy ket ialay da iti kabanalan ni Apo Dios tapno isuda ket mapakawan iti basbasol da. Ngem ti katotohanan
kakabsat, hindi kayang takpan ng tao ang kasalanan. So, dijay bangin, kas pangrigan di bangin, han tayo nga kaya nga takpan. Nusitsi tayo laeng. Nusitsi tayo laeng kakabsat, han tayo awan ti kabalinan tayo nga mangtakip day nga bangin. Dapat kadwa tayo ni Apo Diyos. Nga mangtakip daytoy nga bangin tapno ti kasta daytoy nga presensya ni Apo Dios ket sumursurot lattakan niya tayo ket amin nga dagijay manghadhad lang kada tayo ket maawan iti karirik na tayo kakabsat. So sa pamamagitan ng sariling gawa o relihiyon ay hindi ito ang tanda ng kaligtasan o kabutihan ng isang tao. Kung kaya't ipaliwanag natin ang katotohanan sa mga tao na hindi sa pamamagitan ng sariling gawa, relihiyon at kabutihan ang siyang makakaligtas sa kanila. Ito ay ang bangin. Kasapno tayo nga isagpat dagito nga tattao tapno maawatan da iti kaligtasan, tipudpudno nga kaligtasan. Naglakalatta kakabsat. Isto nga daytoy nga gap bangin kailangan nga ada titulay. Kag titulay nga datoy idi pay lang ket inaramiden ni Apo Jesucristo isu nga namammo tayo. Namammo tayo ken adda iti karapatan tayo nga umasideg ti Ama nga sa dilangit. Isu nga datoy ket nagbalin tayo nga tulay mat. Kadagito ay hanga makamamo kini Apo Jesucristo nga datayo agbalik nga tulay tapno makabalas yuda iti dalan nga agturong kini Ama sa dilangit. Ije 1 Timothy chapter 2 verse 5. Basa Sister Edna, Uray Tagalog, Ilocano. First Timothy chapter 2 verse 5. First Timothy chapter 2 verse 5. Yes, amen. Kaya nga sa una dati kakabsat, may sa iti Diyos. Ket may samot laeng iti tagapamagitan iti Ama ken iti tao. Ket ni Apo Jesucristo lang iti nagbaling nga tagapamagitan. Isu nga nakaasideg tayo iti dayag ni Apo Diyos Ama nga sa dilangit. Isu nga ti panpanunutan tayo may sa iti Diyos. Ket may sa iti tagapamagitan nga isu iti bridge. Muapay nga namammo ti kaadwan nga tao ni Apo Jesucristo ket nakaasideg da iti dayag ni Apo Diyos nga haan iti pamamagitan iti sarili da nga gawa, haan nga sarili nga relihiyon, haan nga dagiti kinasayaat iti Apo kundi ni Apo Jesucristo nga isu ti mabigbigbig nga tulay nga isu iti makaiyasideg iti dayag kini Apo Dios. Ni Jesus ang tanging tulay kunana nga rod. Apay nga isu na ti tulay. Gamin isu na natay ijay krus para sa kabayaran ng parusa ng ating kasalanan at muling nabuhay upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So ang ating Panginoong Jesucristo ay ang blessed hope ng karamihan na tao sa mundong ito. Dahil siya ang naging tulay sa pamamagitan ng kanyang pagbayubay sa krus ng Kalbaryo, dahil walang sino man na maging mamamagitan para sa ating mga kasalanan, mga kapatid, hindi sa ating sariling gawa na napag-aralan nga kanina,
Hindi ang sariling kabutihan at hindi rin ang sariling relihiyon, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang naging tulay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sana sa ating kaparusahan sa kamatayan. He redeemed us, mga kapatid. He is the redemption of our sins. Siya ang naging kasalanan upang tayo ay tubusin sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi tayo karapat-dapat na maging maipako sa krus para sa pagtupos ng ating mga kasalanan, dahil ang tao ay ipinanganak na minana ang kasalanan. Kung kaya't ang Ama na nasa langit bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao at nakisalumuha sa atin, at meron siyang layunin kung bakit siya pumunta rito, dahil sa ating kaligtasan. At ang tugon, mga kapatid, paano natin sinasabi ang pagtatawid, crossing over the bridge? John 1:12, sinasabi niya rito, mga kapatid, subalit ang lahat ng tumanggap ay sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Noong tayo sumampalataya sa anak ng Diyos, sino? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay wala siyang karapatang tawagin na anak ng Diyos. Ito ang sinasabi niya, mga kapatid, sa John 1:12. Maliwanag po, mga kapatid, uray balibaliktadan daytoy nga sarita ni Apo Diyos, nga dagijay haan nga sumampalataya iti anak ket awan ti karapatan nga isuna ket maging anak ng Diyos. Ang mga sumampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo ay sila lamang ang matawag na anak ng Diyos. Amen po ba? Ang paliwanag, mga kapatid, kung bakit kailangan magtiwala at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tagapagligtas upang makatawid sa tulay. Handa nga maawatan inggan at kakabsa. Adupay laeng tibagbagada nga tulay. Ngan tayon nga ibaga no sinno dagijay ta naggapwanan tayon dagijay nga pamati. May salaang kakabsat iti tulay. Tapno si tayo kat marapat tayo dijay impamana ni Apo Diyos kanya tayo nga kaligtasan. Iso nga daytoy nga tema kakabsat para makatawid sa tulay sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, ay kailangan na itayo natin ang tulay sa kapwa. Mga kapatid, kailangan natin magiging builders. Kailangan agbalin tayo nga karpintero, ititulay, kakabsat. Tanuhan tayo nga aramidan datoy awan ti makatawid. Nya Ilocano na ti makatawid, makabalasiw. Nalagip ko, awan ti makabalasiw. Yet awan handa nga mamamo ni Apo Jesucristo, no hantay nga aramidan daytoy nga tulay. Ang tema, mga kapatid, hindi lang tayo tatanggap ng tulay, kundi tinatawag din tayong maging bridge builders sa iba. Papaano natin i-build ang mga bridges na ito, mga kapatid, sa iba? Ang sinasabi niya dito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-ibig at pagbabahagi ng magandang balita. 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Pakibasa, Sister Edna. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. First Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay
Yes. Hindi na nananatili, nagmamahuli o nagmamataas. Hindi magaspan ang kabugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim. 6. Hindi nito pinatutuwa ang gawa ng kasama, ngunit itinagdala ang kabubuhan. 7. Pag-ibig ay mapagpatang, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyagahan ng sawa. Nyati kaya nasa uwan iti pag-ibig, kakabsat, at da iti magandang asal. Dagijay ha nga kaibig-ibig, kailangan nga iyakan tayo. Dagitay no si tayo kat agpilpili, ha nga mabalin, iyay sangwanan ni Apo Diyos. Kailangan pada-pada, nga ayat kuma iti sumrek iti bagi tayo, iti puspuso tayo, tapno maibingay tayo iti Ebanghelyo. Kuna nagarot dito ay 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7. Di ba nga dati rurod tayo, iti may nga tao. Han tayo maiyasigid. Han tayo nga may offer. Iti pamati tayo. Kada dito ay tattao. Di po ba? Gamin rurod tada dito ay puso tayo. So nga dapat uray no inaramitan tayo iti madi no uray no si tayo nga ikatwa i-reject da iti pamati tayo kailangan nga gawatan tayo isuda si tayo tagbalin nga tulay tapno mai-share tayo iti napintas nga damag para iti kaligtasan. Han tayo nga maaramid daytoy kakabsat no awan iti ayat iti puspuso tayo. Ang pagtatayo ng tulay ay nangangahulugan ng pagbuo ng ugnayan ng pagmamahal sa mga tao lalo na sa panahon ng kanilang kung sila ay may mga sakit karamdaman o wala ng pag-asa, mga kapatid, upang makita nila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. I-share natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na itong mga tao na nangangailangan ng kalinga ng pag-ibig ng ating Panginoon. Siyempre, hindi nila malalaman ang pag-ibig na ito kung hindi natin lalapitan na buong-buo yung pag-ibig natin na i-share ang magandang balita sa mga taong ito. May susi, mga kapatid. May susi sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Romans 6:23, ang sinasabi niya dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Meron tayong kalayaan, mga kapatid, na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala upang sa ganon, mga kapatid, tayo ay mapawalang sala at magkakaroon ng transformation ang ating mga sarili, ang ating mga pag-uugali at ang pagkalinga ng tunay na pananampalataya. In Efeso 2, chapter 2, verse 8 to 9, pakibasa Sister Jerlyn. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. English. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Okay na? Well? Sige, pakibasa. Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the
circumcision in the flesh made by the hands. Number 12, that all that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made high by the blood of Christ. Amen. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya. Ano yung biyaya na to? Ang grasya ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakila niyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid, ang pagdaloy ng dugo sa krus ng Kalbaryo. At sa pamamagitan ng pananampalataya na ito, mga kapatid, tayo ay may karapatan na i-inherit ang kaligtasan na galing sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi sa inyong sarili, sabi niya, hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay grasya ng ating Diyos na sa pamamagitan lamang niya, mga kapatid, sa kanyang dakilang pag-ibig, His mercy and grace, mga kapatid, sa atin, na gusto niya na tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi sa pamamagitan ng paggawa, pagbibigay ng mga charity, pagbibigay ng sa pamamagitan ng pagtulong. Hindi ito ang sinasabi niya, mga kapatid. Dahil kung ito ang siyang kinikilala lamang na sa pamamagitan ng gawa o sa kanyang pamamagitan ng kanyang sarili, ay meron siyang may pagmamalaki. Paano na yung mga taong walang kakayahan? Ito ang ibig niyang sabihin, mga kapatid. Dahil nakikita natin yung mga tao na gumagawa ng pagtulong. Ang pagtulong na ito ay batayan ng kanilang kaligtasan. Pero hindi po ito ang batayan ng kaligtasan na sinasabi sa Biblia, kundi sa biyaya, mercy and grace sa ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba, mga kapatid. Hindi ang ating sarili, hindi yung mga mabuting ginawa natin, at hindi lamang yung kabutihan, nagiging mabait, yung mabait ako, hindi ako palaaway, hindi ako palamura, hindi ako nakikipagchismisan, hindi ako manginginom, hindi ako nagsusugal, hindi ako nambababae o ano paman. Hindi yon ang sinasabi niya, mga kapatid, na kabutihan na magliligtas sa atin patungo sa ating Panginoon Hesukristo, kundi sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. It is very simple, mga kapatid. Pero buong puso natin na kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay meron tayong kaligtasan. Dahil siya lamang, mga kapatid, ang sinasabi niya rito in Efeso chapter 2 verse 8 to 9. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas. Biyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid, na ibinuhos niya. Na sa pamamagitan sa kanya, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, nakilala natin siya. Ito ang nagbukas sa ating bulag na mga mata at nagbukas din sa ating mga binging tainga, na kung hindi lamang ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayo sa araw na ito. At sa pamamagitan din ng mga missionaries, sa pamamagitan ni Paul, mga kapatid, inabot niya ang mga Gentiles, dahil noon, mga kapatid, ang mga Hudyo lang ang may karapatan na maging anak ng Diyos. Aside from that, aside sa lahi
ng mga Hudyo at Israel, wala nang maliligtas at hindi matatawag na anak ng Diyos. Pero dahil sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng paghayag ni Paul, sa pamamagitan ng pag-abot ni Paul at pinamudmud niya, ibinahagi niya, iniaral niya ang Ebanghelyo, ay hindi rin tayo kabilang na anak ng Diyos. We are Gentiles at sila lang ang anak ng Diyos na sinasabi sa Old Testament. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, we are called the adoption. Adopted tayo ng ating Panginoon, ang Diyos. Adopted tayo ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng mga years, pamana, tayo ay kabilang sa pamana na yon, mga kapatid. Ang illustration ay kung ikaw ay nag-ampon at meron kang legal na children, meron ding karapatan ang bata na ito na inampon mo sa karapatan ng tunay mong mga anak. Kaya isa sa buhay natin, mga kapatid, ang tunay na pagsisisi. Buong puso tayong magsisisi sa ating mga kasalanan at talikuran na ito. Meron ng pagbabago at transformation dahil ang ating Ama na nasa langit at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay banal. At ang kabanalan ng ating ang kabanalan ng Diyos, walang sino man na makalapit sa Kanya na punong-puno ng kasalanan sa Kanyang mga buhay. Kaya kailangan na i-confess natin ang lahat ng ating pagkakasala at talikuran na ito, mga kapatid. Dahil tayo ay anak na ng kabanal-banalan. Ang ating pananampalataya, ang maniwala na sapat ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Na ang pag-aaral na ito, mga kapatid, ang siyang nagbunga sa ating mga puso. At ang bunga na ito ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya na ito, ang siyang tulay. Dahil ito'y pathway, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. Kung kaya't, mga kapatid, magiging tulay sana tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo upang ang mga taong ito ay makikilala din nila ang tunay na kaligtasan. Maging saksi ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, sa kapwa natin, mga kapatid. Ang tulay na ito ay bukas para sa lahat na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And this is the Word of God. Ito ang pinag-aaralan natin, pero ang ibinahagi ko sa inyo ay ang kaligtasan. Si Pastora na ang magtutuloy-tuloy sa ating Bible study about building the bridges, mga kapatid. Amen po ba? Meron ba tayong katanungan? Brother Milio, Brother Randy, dati masaludsod tayo. Ada saludsod. Brother Dayan, Sister Dayan. Charis, dati question mo, anak? Naawatan? Dati kaligtasan lang kat ni Apo Hesukristo. Amen. Good girl. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa araw na ito. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, Ama. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay siyang nagbibigay buhay sa amin, Panginoon. Agyamang kami, Apo, tila ito yung aldaw. Tanarik nami, Apo, ti presensya. Lord, agyamang kami mat, Apo, Diyos, ti pagmaymay sami, Apo, tila ito yung aldaw. Tapno, Lord God, maidaydayaw ka, uray awan, dagito'y
dagiti papastor mi, Apo Diyos, ni Pastora Sally, kini Pastora Leti. Ngem Lord, bendisyonan dagitoy kakabsat, nga naayap, ugad Lord, nga maituloy, ti serbisyo mi, ti daytoy nga aldaw. Kaya't Lord, agyamang kami Apo, ibingay mo nga bendisyon para kanyami Apo Diyos. Nga uray, ugad Lord, awan ti presensya, dagitoy namumuno para sa amin, Panginoon. Pero patuloy pa rin ang serbisyo na para sa iyo lamang, Panginoon. Apo Diyos, salwadan na kami Apo, ti daytoy nga aldaw. Sika Apo ti maidaydayaw, ti amin nga aramiden mi Apo. Aglalo Apo ti serbisyo mi tatta, dawatan mi Apo iti baylaygi, ti daytoy nga aldaw. Amin Apo nga aramiden mi tatta nga oras, inggan malpas Apo Diyos. Kadwaan na kami, tanawan ka, kami nga maaramid Apo padagitoy. Bendisyon ko mga Apo Diyos ti marik namin, ayat ken katalnaan Apo, iti ibingay mo Apo pada kami, amin nga mangdaydayaw king ka, iti daytoy nga oras ken aldaw. In Jesus' name we pray. Amen. Sino ti Patay MC? Naibag nga ron niya sa tayo amin datang gundaway. Hanot uling nalami is katamtaman lang. So, to God be the glory. So, tatangal daw is iti maikatlo nga Domingo, iti January. So, kahit kuman nga baga, dahil iti salamat itatang gundaway para iti divine service tayo. MC Pinumo, opening song, care of kini Brother Randy, opening prayer ni Brother Delio, scripture reader ni Brother Jerry, testimony leader ni Sister Elsa, i-agitin iti special song, dagiti kids, kan wifey, awan mat iti sayaan kan, ay adati Soriano family ng hantay amano. Agkanta sa namadamdama. Tithes and love offering, Sister Edna. Praise and worship, ilid na tayo dagiti YP, kan iti mangited iti word of God. Ayatan tayo mga pastora, Sally, kan closing remark, kan no anyaman tayo nga dato mga tanatatang aramitan tayo. So, tumakdar tayo karoda, aming kakansat ka. Ayaw pa brother ng silent. Boy, mama. Amen. Sorry. Amen. Kang kanayon ko mga awan lagi jay wifi. Kamagpiano na, Brother Emilio. Piano. Di tutusin ko at tayo ang kaasa ay umayakin ka.
basta sulko Kahit at sirbihin ka Indak sa inayon mo Ganito yes mga Adrian. yes Lord. Yang termiti mo kita mesa Yan na po. dia may papayo mo para kami sa sa ina papayo mo para kami kung nabalik mo yung mga may dito sa lino tibalay mo ang dahil kung ka dapat mo sa kadiapo ti mga kawan kadiapo ti ang kadiapo na nagpatulan ti tumunggal may sa kadakan pakawanan na kami dawatan mi ti Santo Espiritu na kadiapo na kadiapo na tiada pada kami tak wala kadiapo na ragsa kami nga mangdayaw itin napatagmanagan mo kararag mi dahil yung servisyo ng tatang nagsapa sa kadiapo di bumiyang si kating kiada at mga kadiapo na di pagayatan ako at iso kadiapo di matungpal at kararag mo pa dahil din na alin na maaramat ikot di MC di ako di testimony di spiritual leader di nagtiuping ng di panagay at muka terus ni daulit di kisimorsit sikat na ako di naiwan kadakwada di bendisyon mo kadakwada so pagkaman ako di adipon mo so kadi ako mangikot di pagbiag ni manen di sumarsarong ng maalang daw sa saong kat sikat imang pulot iti naindagan na bibig na ako Amen, Lord. ada kadinulog na tipagayatan kat so ti matungpan kat iwanan si pamilya na uga kat uri pwede kami nga dengag napatang ti napayag mi kinpurpuso mi kat mo ada kadinulog na denggan mi kat pagbiag mi ti sumarsarong mapay nga alang daw iti ako kung ako uri pwede pastora ni Panji Abra, Pastora Sali, Pastora Litigin anyaman na kakadwada mga isudang mamati kami nga nangyakan tatang andaw mo mga daydayo kinakatignan agan aywan ang isuda hindan ang subida na naragsak sa pamilya dapat nagyaman kami tikinainwag mo kada kami ako bendisyon nam ti ubing hingga na ti tutubo kinatangan ako dakalamo di pagyamanan mi di kinaimbag mo sinay ako di dinawat mi kinapat mo ginagan ni ako ng Jesus Amen. Praise God. Ang bag na nagsapa tayo amin. That is scripture tatat makita dyan Matthew 5:43 to 48. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.